So yung good day, bali nandito tayo ngayon sa Batangas City. Yan, bali meron tayong gagawin dito ang Rusi Passion. Yan, kung mapapansin nyo sa una ng video ay pinakita ko na o pinarinig ko na sa inyo kung ano yung pinaka problema ng motor na to, kung bakit natin pinunta nito. Yan, bali customer natin to si Sir last year. Yan, bali nga pinalikan natin to dahil sa atin lang yung pinagkakatiwala ni Sir ang makina ng kanyang Rusi Passion. At ayun na, binabaklas ko nga pala itong makina ni Sir. Yan, isa-isa kong sinusuri ang bawat pyesa para malaman ko kung ano nga ba naging dahilan ng tunog mula sa rocker arm, cams, head, yan para malaman natin, makita natin kung saan ba galing yung ingay. At ayun, sa pagbaklas ko ng kanyang cylinder block, nakita ko na yung pinaka problema ng motor ni Sir kung bakit nag-iingay. At iniling na lang din namin ni Sir na sana hindi tinamaan ang kanyang sigunyal. At ayun, habang nagkukwentuhan nga kami ni Sir, nabanggit niya sa akin na may ilang buwan na rin pala tong hindi na si Chechol. At ito ang pinaka naging dahilan kung bakit nagkayod at nag-stack up itong kanyang piston. Yan, nakakapanginayang man dahil ang ganda ng set namin ng makina ni Sir. Yan, bali yung set pala ng makina ni Sir is naka 59 port 7.0 cams. Ayan, D-type lang. Isa sa dahilan kung bakit nag-overheat itong motor ni Sir, alam naman natin na ang makina natin na GY6 ay meron tayong engine shroud. Yan, bali yung engine shroud natin ay meron itong fan cover. Pero itong kay Sir natanggal yung kanyang fan cover dahil nga nagparitubo siya at tinatamaan yung fan cover niya kaya nalaglag at hindi niya na naibalik pa. At ito ang isa sa naging dahilan kung bakit nag-overheat itong motor ni Sir. Alam naman natin kung gaano kahalaga ang engine shroud sa ating GY6 na makina. Kaya kung nawalan ng fan cover ang inyong mga motor, make sure nyo na malagyan ulit ang mas maaga para hindi mangyari sa inyo ang nangyari kay Sir. At sa pag-drain nga natin ng langis ni Sir, ito ang nakita natin. Kaya malinaw na sa atin kung ano ang naging dahilan ng pag-overheat at pagsira ng block ni Sir. Yun, bali na baklas na natin yung head to block. Tapos binaklas ko na rin itong side crank para malinisan. Yan, nalinisan ko na. Yan yung mga pinaglinisan. Kaya ko nalinisan to pati dito sa kanyang oil pump para matanggal yung mga nanikit na langis. Yan. Tapos bali yung gagawin na lang namin dito ni Sir, yung 150cc na lang namin pero naka-cams pa rin. Lang kasi buti na lang mayroong nabilhan si Sir dito na block. Yan, dahil lang sa theory ko dun sa pyesa ni Sir no, ay sa theory ko nung sa video ni Sir na sinend sa akin, akala ko sigunyal kasi talagang napaka-ingay, napaka-kalampag. Kaya hindi ako nagdala ng block. Hindi ko alam na block pa lang magiging pinaka malalang tama. Buti na lang mayroon nabilhan si Sir dito. Hindi ko alam, hindi ko rin kilala kung anong brand to, pero sabi daw nung pinagbilan ni Sir is Japan daw to. Kaya subukan natin, basta naman nakatono na maayos yung motor, wala naman tayong ibang pwede maging dahilan para masira kaagad ng ganong kabilis to. Basta tama pagkakasalpak, magagamit natin ng matagal tong pyesa na to. Ngayon linis muna, tapos sasahin natin yung mga barbula para pagsalpak one click. Ngayon ibibideo ko na lang ulit to mamaya kapag ka naisalpak ko na itong side pati itong head to block. At ayun, fast forward na tayo. Yan, bali hindi ko na naipakita sa inyo kung paano ko binuo ito, basta ito na yung finish. Yan, bali nandito tayo ngayon sa highway para i-test drive ng test drive para malaman natin kung mag-iingay pa ba o goods na talaga to motor ni Sir. So nakailang ikot naman na ako dyan, okay naman ang minor, kalmado naman at wala nang bitin. Lang bili natin kay Sir is break-in dahil sa bago ang block. At yan, maraming salamat kay Sir sa walang sawang pagsuporta sa atin. At syempre maraming salamat din sa inyong lahat. At yan, kita-kits na lang ulit tayo sa susunod pa nating mga video.